Good morning in Christ everyone and have a blessed day. Welcome back to my channel, Abdon Divilla. Sa lahat pong mga hindi pa subscriber ko, hindi pa follower ko, please subscribe and touch the notification bell para kayo ang unang mablessed sa ating gospel message sa araw-araw na isi-share natin sa inyo. Dahil gusto ko po ay lahat tayo magkaroon ng magandang buhay at lagi tayong nakapaloob lamang kung ano ang kagustuhan ng ating Panginoon para sa atin. So, sa araw na ito ay isi-share ko sa inyo ang gospel message. June 3, Monday ay ito ang ating gospel message ngayong araw na ito. So, ang title po ay Itaas ang Watchtower ng Salita. Amen. Ito po ang sabi sa atin, ang gospel message ngayon ay, dahil ikaw ay isang bantay, isang tore ng bantay ng salita na nagniningning ng liwanag ay dapat na itaas. Ganap na nilikha ni Satanas ang kapanahunan ng mga Nephilim sa kasalukuyan dahil ang mga tao ay dinadaya mula sa pinakamahalagang aspeto ng panalangin at ng salita. Ang mga simbahan sa buong mundo ay nagsasara, nililinlang pa ni Satanas ang mga tao na ituon ang kanilang mga panalangin at salita sa kanilang sarili. Ang Biblia ay isang aklat na sensya o kasaysayan, ngunit ang tanging pinag-uusapan ay tungkol sa 393. Kapag ang isang tao ay humawak sa 393 at itinayo ang panalangin, bartisan, ang salita ay lilitaw bilang background, dayuhan at sagot. Kung ang 393 ay dumating sa ating imahe bilang background, daluyan at sagot kung ano ang 393 ay dumating sa aking imahe. Kaluluwa at buhay, siya ay magiging isang tore ng bantay at ililigtas ang kanyang sarili at ang iba. Malinaw na umiiral ang schedule ng oras para sa pagtupad ng salita, kaya kailangan lang itong sundin. Dapat tandaan ng mga magulang kung ano ang ipinasa ni Jochebed, Exodus chapter 2 verses 1 to 10, Hannah, 1 Samuel chapter 1 verses 9 to 11 at ng ina ni Juan Bautista Lucas chapter 1 verses 1 to 11 to 20 sa kanilang mga anak. Dapat tandaan ng mga tao, siguro salitang remnant, Isaiah chapter 6 verse 13. At ang mga salitang itangis ninyo ang inyong mga anak, Lucas chapter 23 verse 28. At pakanin ninyo ang aking mga tupa, Juan chapter 21 verses 15 to 18. Upang makapunta sa mga sinagoga, inihanda ni Pablo ang lahat ng mga gawa, chapter 17 verse 1, chapter 18 verse 4, and chapter 19 verse 8. Kung ang tore ng bantay ay itinayo ayon sa tumpak na pangako, isang kamanghamanghang bagay ang magaganap. Amen. Number 1, ang kapangyarihan ng salita. Kung pinanghahawakan mo ang salita at nananalangin, isang araw darating sa iyo ang salita na lilikha ng langit at lupa. Ito ay muling paglikha
at ang kapangyarihan ng salita sa madaling salita. Dumating na ang liwanag ng paglikha sa pagsisimula sa tumpak na salita ng Diyos. Malalaman mo ang wakas. Alam ng mga miyembro ng sinaunang simbahan at ng mga tao sa Hebreo chapter 11 ang wakas na iyon. Sinasabi sa Isaiah chapter 40, ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Ang salitang ito ay kapwa ang liwanag at ang Diyos. Sa huli, ang Diyos ay gumagawa lamang sa pamamagitan ng kanilang salita. Number 2. Ang natitira. Ang salitang ito ay natupad noong napakadelikadong panahon na kinabibilangan ng panahon ng Ehipto, Philistia, Syria, Assyria, Babylonia at Roma. Sa loob ng mga panahong iyon, umiral ang 7 remnants. Ang mga katotohanan ito ay dapat ipaliwanag sa mga remnants ngayon. Number 3. Ang layunin ng salita ay pagalingin ang lahat ng mga susunod na henerasyon na nalinlang ng mga puwersa ng kadiliman at gawin silang samit. Amen. Sa pamamagitan ng pag-alam sa pangalang salita at salita, maaari kang mag-isa sa bumuo ng bartisan ng bantay, ang bartisan na lumalampas sa oras at espasyo at ang bartisan para sa 237 na bansa at 5,000 na tribo. Higit pa rito, kailangang tingnan mabuti ang maraming etnikong tao na naririto na dahil ang 237 na bansa at 5,000 tribo ay umiiral sa loob nila. Amen. So ito po ang gospel message ngayong araw na ito at sana po ay mapagnilay-nilayan natin ang mga ito at ma-share sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, asawa upang tayo ay magkaroon ng kaalaman sa araw-araw na gospel message na binabahagi ko sa inyo dahil ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagsuporta sa ating channel dahil gusto ko po na ang salita ng Diyos ay maipalaganap sa buong mundo sa pamamagitan ng aking channel ay mai-spread natin ang salita ng Diyos. Pasayahin natin ang Panginoon dahil ang Panginoon ay sumasaya lamang kapag ganito ang mga ginagawa natin, na ibahagi natin ang mga kanyang mga salita para mas maraming makarinig at mas maraming maging gospelize, maging ma-evangelize sila dahil yung iba ay hindi naniniwala dahil nga sa nabanggit dito na only the word of God will stands forever. Ang mananatili lamang dito sa mundo ay ang kanyang salita. Amen.